Mga magulang lang namin ang naging saksi sa kasal namin. Nagpirmahan lang kami sa harap ng judge na inimbitahan niya dito sa kondo niya. Kahit seremonya ay hindi niya pinagawa. Pinadama niya sa akin kung gaano ako kawalang halaga sa kanya. Alam kong dismayado ang mommy at daddy sa akin. Pangarap ng mga magulang na ihatid sa altar ang kanilang anak na babae. Pero heto ang unika hija. Nila nadaig pa ang tight ang budget. Wala man lang reception at mga kaibigan o ibang kamag-anak na dumalo. Pagkatapos magpirmahan ng marriage certificate ay agad ding umalis ang judge. Kaibigan kasi ito ng pamilya kaya naman hindi na kami nahirapan pa sa pagkuha ng requirements para maikasal. Saan niyo planong mag-honeymoon? Tanong ng mommy niya habang may matamis ng ngiti sa mga labi. Parang siya lang at ang daddy ni Alwin ang masaya. Ngayon, tahimik lamang ang mga magulang ko, matiim silang nakatitig sa akin. Hindi ko magawang salubungin ang mga titig nila dahil alam kong alam nila ang ginawa ko para makasal ngayon. Parang kailan lang halos ayaw madikit ni Alwin sa akin. At alam ko na hindi iyon lingid sa mga magulang namin. Pero sa isang iglap kinasal kami at si Alwin pa ang nagtawag ng judge para makasal kami. Pwede naman siyang tumanggi kung tutuusin. Pumayag siya ng ganun na lang. Nagmukha akong desperada dahil sa ginawa ko pero nagmamahal lang ako. Ngayon nakasal na kami ni Alwin. Gagawin ko ang lahat matutunan lang niya akong mahalin. Magpapakabuti ako. May bahay para sa kanya. Madaming proyekto ngayong buwan. Hindi ako pwede mawala. Baka ko anong mangyari sa kumpanya, pagdadahilan niya. Inasahan ko na ang sagot niya. Ang honeymoon para lang sa mga nagmamahalan. Napilitan nga lang siyang pakasalan ako. Kaya heto at dinaan na lang sa pirmahan. Honeymoon pa kaya? Son, kakakasal mo lang. Iwan mo muna ang company kay Nelson, mungkahi ng mother-in-law ko. Nginityan pa niya ako at makikita ang saya sa mukha niya. Mas kailangan kong magtrabaho ngayon. Na may asawa na ako, mom, palusot niya. Best actor. Natawa ang mga magulang namin. Saan niyo planong tumira? Tanong ni daddy sa kanya. May binili po akong bahay sa Quezon City, sagot niya. Nilingon niya ako at tipid. Nangumiti na alam kong pakitang tao lang. Sa mga magulang namin, alanganing ngiti naman ang ginawa ko. Nagpa-deliver na lang kami ng pagkain dito sa kondo niya. Nang matapos kumain ay umalis na din ang mga magulang namin. Ipapadala na lang nila ang mga gamit mo sa bahay ko sa Quezon City, imporma niya. Naglakad ito papunta sa kwarto. Bahay ko. Kahit pinakasalan niya ako ay pinapakita pa din niya na wala ako puwang sa buhay niya. Nakaupo lang ako dito sa couch habang unti-unting pumapasok sa utak ko kung ano ba ang pinasok ko. May asawa na. Ako, mag-asawa na kami. Pero tanong ng isip ko ay masaya ba ako na nakikita ang malamig na tingin na pinupukoy niya sa akin. Kung noon ay malamig siya sa akin. Ngayon naman ay makikitaan mo siya ng kalupitan sa kanyang mukha. Para siyang nandidiri sa akin na akala mo'y mayroon akong nakakahawang sakit. Napaayos ako ng upo ng magbukas ng pinto ng silid at lumabas siya na nakasuot na ng shirt. Mabilis din akong tumayo para sumunod sa kanya palabas ng unit niya. Mabilis siyang maglakad na para bang wala siyang kasama. Tahimik kami buong biyahe, walang imikan. Nitapunan ako ng tingin ay hindi niya ginawa hanggang sa makarating kami sa bahay niya sa Quezon City.
Tatlong palapag ang bahay na. Kombinasyon ng kulay brown at white ang pintura. Malinis at modernong tignan, may swimming pool din ito sa gilid ng bakuran. May dalawang summer lounge chair at may mini garden din na natatamnan ng mga iba't ibang kulay ng rosas. Sa main door ay sinalubong kami ng dalawang katulong. Isang may edad na at ang isa naman ay mas bata sa akin. Good evening, Hijo, siya na ba ang asawa mo? Tanong ng may edad na maidsa. Kanya. Hindi umimik si Alwin at dire-diretso lang. Ang lakad, sumunod ako sa kanya. Nakaramdam ako ng awkwardness. Ipagamit niyo sa kanya ang isang kwarto sa labas, wika ni Alwin. Nakatingin siya sa maid. Napansin kong nagulat ang maid sa sinabi niya. Pero hindi na siya nagsalita pa. Tara, Hija, ihatid na kita sa kwarto mo. Sabi ng matandang maid. Sinulyapan ko si Alwin bago ako nagsimulang humakbang. Turuan niyo siya sa mga gawaing bahay. Kailangan matuto siya sa loob ng 2 linggo. Mula sa ayaw ko at sa mga gusto kong pagkain, ituro niyo sa kanya. Kung hindi sisisantihin ko kayo. Napasinghap ang matanda sa narinig na tinura ni Alwin. Gulat man ay hindi na ako nagprotesta pa. Gawain naman talaga iyon ng mabuting may bahay. Kapag natuto na siya, sa mansyon na lang kayo magtrabaho, pahabol niyang wika. Tumango ang maid at ginyan na ako. Papuntang magiging silid ko. Maliit lang ang silid at electric fan lang ang gamit. Walang aircon, walang tea at walang sariling banyo. Bumuntong hininga ako at naupo sa kama. Nabanig lang ang sapin. May manipis na kumot at may isang unan. Tanungin ko si Alwin kung pwede namin ilipat dito iyong isang kutson, wika ng maid. Agad naman akong umihing. Alam ko kung ano ang gustong mangyari ni Alwin. Gusto niya akong pahirapan lalo na at alam niyang galing ako sa marangyang buhay. Gusto niya akong magdusa sa piling niya. Pero hindi ako susuko. Magagawa din niya. Akong mahalin, hindi ang mga parusa niya ang makakapagpabago sa nararamdaman ko para sa kanya. Ako nga pala si Manang Gloria, apo ko. Naman ito, si Vicky. Kung hindi ako nagkakamali ay baka matagal nang naninilbihan si Manang Gloria sa pamilya ni na Alwin. Siguro siya na din ang nagpalaki sa kanya gaya ko na lumaki din sa katulong. Magpahinga ka na, Hiya, mamayang hapon tuturuan kita magluto, anya. Humiga ako sa matigas na kama, hindi ako sanay pero kapag nagtagal magiging normal na lang siguro sa akin ang electric fan at matigas na higaan. Ayaw niya akong makasama sa iisang kwarto, ayaw niya akong makatabi sa kama. Bukod pa doon, hindi asawa ang turing niya sa akin. Turing niya sa akin ay isang katulong at siya ang amo ko na kailangan kong pagsilbihan. Isa akong prinsesa sa mansyon ng mga magulang ko kaya wala talaga akong alam sa mga gawaing bahay. Hindi naman ako walang kwenta, iba lang talaga ang linya ko. Napabalikwas ako nang marinig kong bumukas ang pintuan. Mukha ni Alwin na seryoso ang bumungad. Gusto ko lang masigurado na nahihirapan ka, Anya. Malamig ang kanyang tingin sa akin. Hindi ako umimik. Ako iyong tao na walang pinapalampas na salita. Lahat may sagot ako, lalo na at hindi ako pumapayag na may umaapi sa akin. Kung ginagawa mo ito para mapaanol, agad ang kasal natin ay mabibigo ka lang. Sagot ko. Sarkastiko siyang umisi sa akin habang nailing-iling. Inasahan ko na yan. You're a desperate slut. Masakit man ang mga sinasabi niya sa akin ay nagbibingi-bingihan na lang ako. Nag-uumpisa pa lang kami sa buhay asawa.
Gusto kong patunayan ang sarili ko. Gusto kong mahalin niya ako. Welcome to hell, young wife, Anya. Walang kurap ko siyang tinignan, hindi ako. Matatakot sa mga pagbabanta niya. Hindi. Hindi ka napapasok sa eskwelahan. Sambit niya na nakapagpagulat sa akin. And, give me your cellphone and your cards, dagdag niya. Mukhang hindi talaga. Siya nagbibiro. Maangko siyang tinignan. Gusto mong maging asawa ko, di ba? This is the perks of being my unwanted wife, aniya sa mapang-uyam na tono. Talagang pinapamukha niya sa akin kung gaano niya ako kaayaw. Hindi ko na din. Kailangang itanong kung bakit pa niya ako. Pinakasalan kung ganito lang din niya ako. Tratuhin. I know already the answer. Ayaw niyang bigyan ang mommy at daddy niya. Most. Especially ang mga grandparents namin. Na siyang naipagkasundo na kami noon pa. Man. Ganoon pa ang ginawa ko kaya naman. Wala na talagang lusot. Hindi na siya muling nagsalita, kinuha niya ang handbag ko kung saan naroon ang mga cards, wallet at cellphone ko. Baka naman pwede mo akong hayaang makagraduate. 3 months na lang. Hirit ko sa kanya. Amwa house, Amwuru. If you can't abide, you're free to leave and announce to our parents about our annulment. Hindi ako umimik kaya naman nangisi. Siya. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman magtatagal sa paghihirap mo sa poder ko. Bilang asawa ko eh. Sisiguraduhin kong ikaw na ang kusang aayaw, aniya at nagtuloy-tuloy nang lumabas ng kwarto. Frustrated na ako pero hindi ako susuko. Nandito na ako eh, mababaliwala lang. Ang effort ko kung umpisa pa lang susuko. Na ako. Alas 5 nang lumabas ako ng kwarto at nagpunta sa kusina. Kailangan kong matutong magluto, mukhang mahilig sa lutong ulam si Alwin. Hindi siguro siya mahilig kumain sa labas. Ano po ang lulutuin natin, Manang? Lumapit ako sa center island table at tinignan ang mga sangkap na hinanda ni Manang. Mag-chop suey tayo, tapos fried chicken. Anya. Pinasadahan ko ng tingin ang mga nakahandang sangkap bago ko kinuha ang kutsilyo. Sinimulan kong gayatin ang sibuyas. Masakit pala ito as mata. Binitawan ko ang kutsilyo at nagpunta ng lababo. Shucks. Sibuyas pa lang iyon ah. Ninitian lang ako ni Manang. Tinuro niya sa akin kung paano ang tamang pag-slice at pag-chop sa gulay. Nakaka-frustrate dahil pag-slice lang hindi ko pa magawa ng tama. Hindi ko naman. Kasi linya ang pagluluto. Nahiwa ko pa ang daliri ko dahil mali daw ang pagkakahawak ko sa kutsilyo. Alas 6:30 na matapos i-fried lahat ng chicken. Sunod naman ang chop suey. Nasaglit lang daw lutuin. Half-cooked daw. Ang gusto ni Alwin sa gulay. Si Manang ang nagtuturo at nagsasabi kung ano ang gagawin ko at ano ang isasalang ko. Tinimplahan ko at pinatikim sa kanya. Sabi niya ayos na daw. Sana magustuhan ni Alwin. Mukhang pinagtitripan pa man din ako ng lalaking iyon. Alas 7:30 nang dumating sa dining si Alwin. Tinignan niya ako saglit bago siya umupo at kumain. Mukhang hindi naman niya ako iimbitahin. Saluhan siya kaya tumayo ako sa may gilid. Kumagat siya sa chicken at sunod siyang nagsubo ng gulay. Pero niluwa niya din ito. Masyadong maalat, Anya. Napamaang. Ako, paanong maalat? Tinikman pa nga ito. Nang Manang kanina. Palitan mo, Anya. Napamaang ako sa sinabi niya. Paanong palitan? Ako na lang magluluto, Hijo, singit ni Manang. Hiyasas, paano siya matututo kung sasaluhin mo ang mga dapat ginagawa niya, sikmat.
Niya. Tahimik na lang ako na sumunod sa utos. Niya. Naglabas ako ng gulay sa ref kinuha ko lahat ng sangkap. Nakamasid siya sa akin habang nakaupo. Siya sa dining. Sinimulan ko na ding maghiwa. Pakiramdam ko masakit sa kamay kapag pinupuwersa kong slice ang gulay. Anong nangyari sa kamay mo? Tanong niya. Nakita niya ang mga bandaid sa mga daliri ko. Hindi ako sumagot at nagpatuloy lang sa pag-slice. Dapat ma-perfect ko ito. Pero walang perpekto as unang subok. Nahiwa na naman ang daliri ko. Naiiyak na. Ako, paghiwa lang ng gulay hindi ko pa magawa ng tama. Never mind. Kakain na lang ako sa labas. Aniya at tumayo na mula sa dining. Nilapitan naman ako agad ni Manang at pinatigil na ako sa paghahanda ng lulutuin. Gamutin natin ang sugat mo, Anya. Tahimik lang ako, nagsimula na din akong maluha. Hindi ako naiiyak sa trato ni Alwin sa akin. Pero parang mas naiyak pa ako na hindi ko magawa ng tama ang simpleng gawain. Mukhang hindi ako pang perfect wife. Niligpit namin ang mga pagkain na hindi dinalaw ni Alwin. Kami na lang ang kumain. Hindi ko alam kung ano ba ang lasa ng chop suey dahil hindi naman talaga ako kumakain ng gulay. Pangit po ba ang lasa? Tanong ko kay Manang at kay Mili. Umiling sila. Hindi ko alam kung bakit sinabi ni Alwin na pangit ang lasa. Ayos naman, sabi ni Manang. Ayos, as in okay lang at hindi talaga siya masarap. O talagang gusto lang akong pahirapan ni Alwin.